Good morning mga boss, at nandito nga pala kaming dalawa sa living room while he's waiting the school bus. Nandito ang school bus niya mga bandang 8:40 or 8:45, so ako naman ay naghihintay ng ilang minuto bago pumasok sa trabaho. Time check is 7:47, ng pasok ko ay 8 a.m. Good morning mga boss. Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. Time check is 9:07 at ako ay katatapos lang mag ikot-ikot sa aking truck at natapos ko ang 3-trip inspection. So ngayon ay meron akong dalawang residential delivery at the rest are oil patch. So okay naman ang truck ko ngayon dahil chinek ko lahat at wala namang defect or anything, all goods. Dahil few days ago nag-oil change ako nito at naglagay ako ng grease. At ngayon ay pinifill outan ko tong form dito sa aking electronic logbook to make sure that the odometer and then the hours are correct. Ayan, bago ako mag-umpisa, chinecheck ko muna lahat at ang aking gamit. Kasi ayoko nang habang ako'y nagmamaneho, may dinudukot ako sa bag ko. Ayoko nang ganun. Dati ginagawa ko yun, pero ngayon siyempre matagal na tayo sa trabaho. Hindi na, kasi yung mga anak ko, mga bata pa yan. Ayokong, alam mo na, gusto kong matapos ang trabaho ko ng safe. Makauwi ako ng ligtas sa family ko at makita ko sila. At yun nga, for today ang delivery ko nga pala ay 13 tickets or 13 delivery. Ito siya. Meron akong 3 residential and the rest are oil patch or sa oil field. Time check is 9:16 a.m. Brad, alas 8 ka pumasok, 1 oras ka magkape. Ano yan, patay oras Brad. Huwag mo kami niloloko Brad. Okay, at ako ay aatras na. At nakalimutan ko ang aking kape sa loob ng aming shop. Brad, huwag mong banggain yung nasa likod mo. Sino ba naglagay dito ng skid steer port? Munti ko nang masagasaan, no? Ay nako, sino kaya naglagay nun? Ay, ako pala naglagay nun. Ayun, oh. Ayan yung skid steer port. Here you go. Akyat pogi. Yon. Uy, nakalabas na si Dave. Paano ka hindi mahuhuli Brad? Puro ka kwento sa boss mo. Kwento ka ng kwento. Mahuli-huli kasi ako, dami ko pa kasing sinasabi. Alam mo naman, intindihan ako. Mula sa shop na from our shop going to Simon Lake, siguro nasa 40 to 45 minutes ang biyahe. Making right turn. Liligo tayo sa 986 highway.
nandito na nga pala ako sa Little Buffalo. Maximum is 60 km an hour. So part 2 ng reserve or reservation kung tawagin. Para sa ating mga kapatid na indigenous. Sa mga maximum speed limit, masunurin talaga ako dyan. Especially pag nasa loob ka ng residential, 30 kilometers an hour, 40 or 60 pa yan. Pina-follow ko siya kahit na drive ako ng personal vehicle namin. Maximum 100. Pina-follow ko talaga yan. Hindi ako nag-exit sa 100 km an hour. So, ang ideal speed ko talaga 110. Yan. 115. Pero 100 an hour, pinaka-safe na sa akin yan. Hindi nga. Sinungaling oh. Hindi sinungaling ka boy. Down speed tayo ngayon, going down to 60 km an hour maximum. Nandito na nga pala ako sa Cadot Lake. Part ulit ito ng reserve. At sa mga kapatid nating indigenous dito sa Canada. So, sumunod po tayo sa speed limit. Brad, may speed limiter kasi yung truck mo, 105 ka lang. Kaya hindi ka maka-overtake. Doon ka lang sa likuran ng mga truck. Depende. Kasi ikaw rin naman ang responsible sa mga action mo. So, at may nakaparadong pickup dito, medyo nakaharang siya sa lilikuan natin. Ika siya kaya tayo. Ayan o, nakaharang. Buti kumasya ako. Highway pa naman yun. So nandito na ako sa Simon Lake. So part pa rin to ng reserve. Lot 45. Clear ice. So medyo limitahan ko ang paggamit ng engine brake. So, ito ba yun? Lot 45. Ito oh. Grabe na yung daan. Clear ice. Yeah, ito nga. Lot 45. Grabe, ang baba ng power line, no? Delikado to sa gabi. Lundong-lundo yung power line. Sana hindi ako sumabit. From empty, $300. Ito na siya, nasa 28%. Siyempre, huwag kalimutan ng resibo. Ito yung power line, no? Ang baba. Yan, bali umatras ako. Dito nga sa lot 45. Iniingat akong sumayad dyan sa low power line.
Ay nako, ang pangit ang daan. Para siyang salamin eh. So ngayon naman I'm going to lot number 77. Pero sa map ko dito lang siya, pangatlong bahay yata. Uy, ito yung sinasabi ko, try drive tapos liliko ka. Ikot ka sa bahay. Siguro mga 3-4 ka na U-turn. Or at last abante ka rito. Ayun, kagaya niyan. Sabi ko saktuhan lang talaga eh. Bagay dito, dual axle, hindi tri-drive o 3-axle. Maganda pagkakalusan ng snow, maaraw kasi. So ito yung tank ng customer. Yan. So binalot nila ng lona. Kasi kapag ka nag minus 30 or minus 40, nawawalan ng pressure ang propane tank. So hindi nakakapag-produce ng heat ang kanilang furnace. So nakakatulong yan na takpan ang kanilang propane tank. Pero yung iba, naglalagay sila ng lamp or bumbilya sa ilalim na may ilaw nga para nakakatulong na rin sa pag-heat up ng propane sa loob ng propane tank. Oops, nakalimutan ko pang i-turn on yung base at PTO. Ano ba yan? Ano ba yan? Okay, good to go. So yun, bali ang nailagay kong litro ay 671.2 liters. So may laman na yung tangke niya, nasa 30% bago ko nilagyan. So ngayon nasa 50, from 25% kanina, ngayon ay nasa 50% na yung kanyang propane tank. So ang maximum na kaya niyang i-hold is 80 to 85% itong tank na yan. So ngayon nilalagay ko dito ay 50%. So hindi ko siya bibigyan ng resibo dahil in-order to ng band. So kapag in-order to personally ng customer, naglalagay kami ng resibo sa ilalim ng tank lid nila. Pero meron na namang power line dito na napakababa. Ito yung delikado eh. Pero kanina I made a hazard assessment so that next time the driver knows. Ito Brad, pakita. Yan ang baba. Ang baba ng power line. Yan ang kalaban namin dito sa residential o reserve. Yan. So dito ako gagawin ngayon sa medyo mababa tong kanang bahagi, yung medyo malapit sa power pole. Pero syempre doble ingat pag sumabi to. Naku po boy, tostado tayo. Okay naman, tansyado naman natin. Ay nako. Gusto ko pang makauwi ng maayos. At ligtas. All goods. Yan, dito na ako sa highway. Hindi ako makapanik dahil madulas. Sinasabi ko, atras muna konti. Check muna sa likod, syempre. At saka umabante. Huwag ka magalit. Biro lang naman. Highway maximum is 100 km/h. O-overtake ka ba o ano? Merong pickup truck sa likod ko na parang o-overtake pero hindi naman. Tingin ko ako sa'yo, Brad. Ayun, lumiko na siya sa kanan. Siyempre, pauunahin natin yung mga maliliit na sasakyan. Pag alam natin
starter. Naiingay kasi deleted yung ano nito, DEF. Pero hindi ka pwede mag-engine retarder dito. Sigurado maglalak yung wheel mo, dudulas ka. So kailangan mag-double ingat ako kasi school to. May mga bata. Ako po ay skating rink. Malambot ba to o matigas? Malambot naman kaso madulas. Kakayanin kaya natin makaporma rito sa malapit sa malaking tangke na to. Okay naman. Nasa kahit hindi ko siya ganong kita yung gauge niya, parang nasa 64%. So medyo marami-rami rin ang mailalagay ko rito. Good for the sale. So syempre, bale natapos ko na siya at kailangan ko na umatras at lumayo sa propane tank dahil may gas fitter na magche-check yata ng vaporizer. Nakabalik na ulit ako ng 986 highway. Time check is 12:20 PM. Little Buffalo na tayo, making right turn. Dito medyo makipot. So, hindi ko alam kung atras ba ako ron or drive-in. Kasi pagka atras abante ako, dudulas ako eh. So wala rin mangyayari. Siguro drive-in na lang para doon ako lalabas sa dito sa may community hall nila. Yan, dito sa building na to sa kaliwa ko. Hindi naman ako nakaharang kung dito ako sa may gilid. So bali yung propane tank ay nasa right side ko. So mahaba naman ang propane hose natin. Yan boss, mga boss, nakuha ko na ang kanyang bayad. So kumatok ako kanina, hindi ko napansin yung kanyang pangbayad. Nandun pala sa may ilalim na takip ng tangke. So syempre naka naka-scotch tape doon sa may ilalim ng takip ng propane tank. So ngayon iingatan ko ito ngayong bayad niya. Ayokong mawala to dahil delikado tayo. Yun. So ngayon 384.1 liters. Yan, at natapos ko na yung pangilan na ba yun? Pangatlong bahay yon, saka yung isang kadot school. So 4 na residential. So bali meron pa ako natitirang siyam na delivery ticket dito sa aking AWE tablet. So lalabas ulit tayo ng 986 highway. Nakabalik na ulit tayo ng highway 986. So nandito na ako sa main road ng oil field location. So sa tingin ko hindi
hindi na maganda yung daan na to. Pero oras na pinasok ko to, hindi na ako lalabas, dediretsuhin ko na to kasi ayoko masayang yung travel ko. At syempre, sayang din naman yung natira na to. Gusto ko everyday na uubos ko yung load ko. Pero tignan ko na lang. Pero pagka oras na umabantay ko, hindi na ako aatras, dediretsuhin ko na talaga to. Dulas. Yan ang ginusto mo, yan ang pinasok mo, sige lang. So kung may stock man ako ngayon, ayoko namang istorbohin yung mga kasama ko na pupunta rito para lang ilahin ako. Siyempre kung may stock tayo, meron naman tayong chain sa likod. So siyempre kung sakali man worst case scenario na may stock tayo dito, malaglag tayo sa gilid ng ditch. So to try kong ikabit yung kadena kung makakaahon. Pero sa ngayon okay pa naman. Pero kutob ko i-stack ako nito. Pero kutob lang naman. Ayan, anytime pwede ako may stock ngayon dahil ganito pala yung road after 10-12 kilometers. So papangit na ng papangit yung daan. Dito na ako papasok sa pump jack, pero nasira ko na yung daan eh. Mukha talagang hindi nila na dinadaanan dahil mukhang road ban. Yan, napakadelikado niyan, malambot na saka madulas, saka nasisira ko na yung daan nila. So hindi na to hindi ko alam. Check ulit. Malapit na tayo, lumagpas pa. Ay nako. Atras tayo, atras. So sabi ng dispatcher namin, tinanong niya yung isa sa operator dito, hindi pa daw ngayon ng road ban. Kaso parang ban na eh, dahil nasira ko na yung daan. Ito ba ang boss, tignan nyo. Yan yung pinaanan ko na nalagpas kasi ako eh, na umatras nga ako ngayon. So ngayon parang umuusok yung puwet ko na matapos kagad dito at gusto ko na shortcutin yung daan after nito na makalabas kagad ng highway. Ito mga boss, check ko lang kung ano ang lunch ko for today. Rice and hot dog. All goods. Sandwich again. Thank you. Ayan, tapos na tayo. Kailangan ko ngayon makalabas ng highway. So kung magmadali man ako ngayon, yan ang bubungad sa akin. Yan, napakalambot niyan. Kita na lang tayo sa shop. Dulas talaga, madulas. Ay ay ay. Parang kailangan ko na mag-chain. Thank God, finally nandito na ako sa Highway 986. So hindi na ako nag-chain up. Bale nag-fish tayo siya ng 20 to 30 degrees. So na-handle naman ng truck. So ngayon check ko kung malinis naman ang ating taillight. Yan, bale highway na yan. Sobrang po check.
Oh, kailangan linisan. Kailangan mo talagang linisan yung mga ilaw mo. Mahuhuli ka pa ng DOT niyan, Brad. Siyempre, wag natin kalilimutan tong valve na to na nakakonekta sa ISC. Naka-off yan talaga. Ito naman from the meter going to the propane hose and nozzle. Naka-off din yan. And then liquid, and this is liquid line. We have to turn it up just in case whatever happens to us, safe ang lahat ng nasa kapaligiran. Bali, nasa yard na ako niyan at kumuha ako ng pala. Nabala ko kasi yung Super B truck driver, so gusto ko siyang tulungan. So, kinuha ko yung isang unit na propane truck. Pero hindi ko kasi pwedeng putulin yung paglo-load ko nito nitong truck ko 28%, so mga isang oras pa to. Pero hilahin ko muna tong Super B truck driver. So natin dito yung isang unit. That's a big rock right? Yeah. Parang lugi ata ako kanina. Nagpala ako ng nagpala. Ang gamit ba naman martilyo para tanggalin yung yelo dun sa gulong niya. Sabi ko, pag hindi ko nakuha ng pala, hindi natin nakuha. Hilahin kita ng isa naming propane truck. Hindi ko alam bakit ganun ang discard nito. Hello, nakakabit nyo na. Ayun, from Edmonton pa raw siya. Nahila ko na siya. Malakas din pala yung truck ni Dave na to kahit na bulok na yung truck na to okay pa. So all good. Sabi ko sa kanya, ingat siya pabalik ng Edmonton. God bless us. Sabi ko sa inyo, magagamit to Sa una kong vlog, nakita niya, diba pinakita ko sa inyo yung turok. Nagulat pa nga siya si Item Sabi niya, bakit daw ang laki ng turok ko? Hindi ko sa kanya sinabi, marami na ako nakita na itong Super B. Malalaking truck. Shake your bam ka pa dyan, Brad. Patay oras ka naman dyan. Bukas malinis na yung truck, hindi mo nalahugasan ng maga kasi istorbo pa pagka maghuhugas ka ng truck bukas ng maga makipagsiksikan ka pa sa mga driver.